XRM 125 FI mga idol, tumirik, sarap nating tindahan. Ayan oh. Wow. Anong nangyari? Bakit ang dami niya nang naipon? Ayan oh. So saan nang galing yung bagay na yan? So tara. Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga idol. Kung mapapansin nyo, meron po tayo ditong binaklas na XRM na FI. Ayan, so dinala po kasi sa atin ito mga idol. Umaandar naman siya pero namamalya, pumupugak at wala daw pong minor. Ang masama pa nito, nagtatanong lang si tropa kung ano yung gagawin, ano yung problema ng motor niya, bakit ganun po yung sitwasyon. Ang nangyari, after ko may kwento sa kanya na ganito yung problema, na naandun po yung problema ng iyong motor at paalis na sana siya, ay tuluyan na po itong hindi umandar. So ano nga ba yung problema ng motor ng ating katropa? Well, kung makikita nyo, binuksan po natin yung kanyang throttle body. Kasi nga po, ito po yung sabi ko sa kanya na madumi na ang iyong throttle body. Ayan, so mano-mano lang natin ito nilinis at wala po tayong CVT clean na ginamit kasi wala pong budget ngayon si tropa. Ayan, kaya gasolina lang, all goods na to mga idol. Ayan, okay. So tinutoothbrush natin yan, tinutoothbrush kasi medyo makapal na po yung mga uling-uling kasi mga idol sa kanyang daluyan. Okay. Yan, so hinahanginan ko rin po yung part ng kinuskos ko. At kung napapansin nyo, may tinatakpan po akong butas dyan mga idol para hindi po mapasukan po yung alam nyo ng butas na hindi dapat mahanginan. Alam nyo yon mga idol. Kasi pag binughan nyo yun, alams na magbabago po talaga yung andar. O baka hindi na umandar na maayos. Ayan, so magkakaproblema pa tayo. So sa paglilinis ng throttle body, hindi basta-basta yan mga idol, no? Konting ingat, no? Pag mga hindi mo pa kabisado kung saan yung mga hindi dapat hanginan o hindi dapat pasukan ng kung anong mga chemicals o kung anong ginagamit mong pambuga dyan, wag mo nang gawin kasi magkakaproblema ka lang. Yan. So dito po sa kanyang ito, part na to, nakita ko to mga idol, oh. Ito yung sinasabi ko sa kanyang may singaw, yun, oh. At dito nga po sa kanyang insulator na yon, yung parang o-ring ay putol mga idol, no, yung pinakita ko kanina. So ito nililinis ko na po siya para matanggal po natin kung ano yung mga natira sa mga naputol na yan. Ayan, then susuksukin ko na din, tututbrushin natin na maayos yan, no. Napakadumi na talaga ng kanyang manifold na ito dito po sa part na kanyang throttle body mga idol, oh. Tapos yung o-ring na tinanggal ko kanina ay papalitan po natin yon mga idol, yon. So isasabay ko na rin po linisin dito sa labas kasi mayroon po siya mga leak. Ayan na nakikita. So sa paglilinis nito ay kaya mo naman to mga idol. Inuulit ko, doon po sa part ng kanyang throttle body, alam nyo na kung ano yung tinatawag ko. Doon na yung butas na yun, no? Yung nasa gilid na yun, no? Na dapat natin takpan at hindi natin dapat bugahan o kung ano man yung ginagamit nating panlinis. Ayan, so pwede nyo i-search o pwede nyo tingnan yung ibang mga video kung ano yung sinasabi ko sa part na yan. Well, gagawa na lang po tayo ng ibang separate video sa part na yon. Well, balik muna tayo dito sa problema ng ating katropa about po sa kanya motor na ayaw po talaga mag-start. So ayan mga idol, no, at ilagay na po natin yung o-ring dito, no, yung sinasabi ko sa part ng kanyang insulator o nung manifold. Ayan, so linisin din natin yung pinaka surface, baka may mga gasket maker o kung ano yung mga buha-buhangin niya nandyan, tanggalin natin, buga na yung mga dapat buga, no, para maalis na yung mga dumi. Ayan, para pag ikinabit natin ay wala tayong problema. Okay, so ayan, may o-ring na po siya at isasalpak na po natin ng paganto. Ayan, salpak muna natin. Kasunod naman ito ay yung kanyang throttle body. Yan mga idol, no, may dalaw lang naman yung 8 na bolt. Ayan, higpitan natin at salpak na. Yan, oh, gumagana. Try na po natin itong paanda rin. Hindi mo gamit, ma-adjust pati yun. Siguro, tas pa siya, di ba?
Yon, at ayos na po yung response ng kanyang throttle mga idol. Ayan di ba? So ayun mga idol, at narinig nyo naman umaandar na mga idol Ayan. So dito po sa kanyang air filter ay may sinabi din ako may problema to, kasi sabi niya mula nung mabili niya to ay hindi pa nabuksan. Sa 4 years na raw mga idol mahigit, at sigurado ako madumi to. Yun alright. Mga dumi-dumi tayo dito nakikita. Oh shit man, washalap. May tubig po. Marami na siyang naipon dito sa loob ng 4 years mahigit. Si idol mga tropa ay nasa gilid po siya ng dagat, kaya madalas siyang kinakarwas ng pasirit, yung tipong pangpabuga, yung tigsisingko na pangkarwash, siguro tinitira niya sa ilalim ng kanyang air filter, kaya nakaipon siya sa loob ng ilang taon na gamit niya rito. So lilinisin na rin natin to, tapos ibabalik natin yan mga idol para okay sa alright. Pero yung motor ay napaandar na natin, di ba? Nakita nyo naman na umandar na siya kaganina. Ayun, so sasabay na lang natin to linisin, at sinabihan ko na si tropa na palitan na lang po yung kanyang filter, yung air filter, para mas maganda. At sabi ko rin po sa kanya na need niya nang magpalit po ng fuel filter din mga idol, kasi biruin nyo naman 4 years nang mahigit, maglilimang taon na raw at hindi pa siya nakagpalit ng kanyang fuel filter. So lahat ng mga filter palitan na, kasi sobrang gamit na, overuse na yung mga parts, kaya kailangan nang palitan mga idol, para hindi mamalya at hindi magka-problema. Kasi long ride lagi si tropa mga idol yung kanyang hanap buhay dito po sa probinsya ay nagde-deliver po siya ng mga items gaya po ng mga panglinis sa kusina, mga Tupperware, ayun, at nagpupunta siya sa mga bayan-bayan at doon po siya nagbibenta mga idol Usong-uso kasi yan dito sa probinsya. Ang tawag nila dito ay nagpipidling ng items. Ayan, mga electrical tape, kung ano-ano pang mga parts na nabibili nila sa Taiwanese at ibinebenta naman nila sa murang halaga din, pero doon po sa mga bundok-bundok na part na hindi na naaabot ng mga ibang nagtitinda. Ayan, so kaya sabi ko sa kanya ay palitan nyo kanyang filter, fuel filter, at linis niya ng maayos yung mga dapat linisin sa kanyang motor para hindi ito magka-problema. Ayun so sabi niya linisan ko lang daw muna at bukas na lang namin papalitan. Okay, kasi bibili na lang daw siya. Alright, so ang dito lang muna yung video natin mga idol, mga tropa. So sana may kayong tips at kalaman kung saan po yung magiging problema ng inyong motor o ng ganitong klaseng motor. Baka ganito rin yung klase ng motor mo, kung ito ay mamamalya o kung hindi na andar Alright, so hanggang dito lang muna yung video natin, at salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel mga idol sa ating page, sa ating YouTube channel, at dahil po sa inyo nakagawa po tayo ng mga ganitong klaseng video. Ayan, so dahil kayo yung bida dito mga idol, shoutout muna sa inyo. So shoutout po tayo kay Andrew Juan Soriano, shoutout kay Dave Sabugo, shoutout tayo kay Danilo de la Cruz, shoutout tayo kay Unen Hidalgo, shoutout po tayo kay Jomar Sombrero, shoutout tayo kay Yanib Aitap ng San Pedro, Laguna, shoutout po tayo kay Evil Sala, at sa ating idol na si RRG Random TV Tutorial, shoutout sa iyo Lods. Yon, so sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ating latest video at si-shoutout natin kayo sa ating next video. Ayan mga idol, so maraming salamat po sa ating mga sumusuporta sa ating mga idol. Salamat sa mga nag-share at nag-comment sa ating mga video. Ayan, so sa nagpapa-shoutout, comment lang po kayo at shoutout natin yan sa ating next video. Yon, so dito lang muna tayo. Peace out na mga tropa. Bye-bye, maraming salamat po. Ingat! Oh, man. O, nagliwan ka ng timing chain nito.
Pati guide, nagliwan ka na ngayon.